Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Game 3 ng Boston Celtics at ng New York Knicks. Sa first 2 games ay parehong nakuha ng Knicks ang comeback win after being down 20 points sa second half. Well, tulad lamang sa first 2 games ay naging maganda ang simula ng Celtics at agad silang gumawa ng 16-point lead sa first quarter. Ang malaking pinagkaiba lang ay matapos na magtala ng 25 of 100 3-point shooting sa game 1 and 2. Sa first quarter ngayong game 3 ay 6 of 7 ng Celtics mga kaibigan, habang ang Knicks naman ay 1 of 7 lamang. Basically, plus 15 points ang Celtics sa 3 points at yan na nga ang namang ng Celtics sa game na ito. Sa second quarter ay 1 of 7 sa free throw line si Mitchell Robinson at tinatambakan na nila ang Knicks mga kaibigan. Natapos ang first half sa score 71-46, 25-point lead ng Celtics. 17 points na si Jaylen Brown, 14 points si Jason Tatum at 13 points si Peyton Pritchard. Ang Celtics ay 12 of 19 na sa 3-point line sa game na ito, habang ang Knicks naman ay 2 of 12 lamang. So 30-point advantage para sa Celtics sa 3-point line sa first half. Si OG Anunoby ay 0 points pa at 4 points lang din si Mikal Bridges. Ito nga ang Celtics na inaasahan ng kanilang mga fans. Dahil ang bagong Santo Papa ay nagtapos ng kolehiyo sa Villanova tulad nila Jalen Bronson, Bridges at Josh Hart, madaming mga fans ng Knicks ang nakasuot ng damit na pang Santo Papa at mukhang hindi nga maganda ang balik dito sa kanila. Sa second half ay hindi na nga nakabawi pa ang Knicks at umabot pa sa mahigit 30 points na lamang ng Celtics. At tulad lamang sa Cavs ay naiwasan nga ng Celtics ang pagkakalubog sa 0-3 at nag-dominate sila sa home court ng kabilang team. So pwede na ngang itago ng mga Knicks fans ng kanilang mga walis dahil nakaisa na nga ang Celtics mga kaibigan. Ngayon ay tumungo naman tayo sa OKC Thunder matapos sa matalo sa overtime. Si SGA ay nakitang tumatawa palabas sa court kung saan hindi natuwa ang ilang OKC fans dahil hindi nga siya mahanap sa fourth quarter at overtime, only scoring 3 points on 1 of 8 shooting sa field and 1 of 4 shooting sa 3-point line. Hindi nga siya nagkaroon ng MVP-like performance sa game na ito at mas nagmukhang number 1 option pa si Jalen Williams na nagdala ng 32 points and 5 assists, habang si SGA naman ay nagtala din ng 18 points, 13 rebounds and 7 assists. Solid all-around stats yan, subalit nag-average siya sa regular season ng 33 points on 52% shooting sa field. Sa game kahapon ay 18 points lamang siya on 31% shooting sa field. Yun nga ang missing piece para sa kanilang team at ang play na ito ni SGA ay ang posibleng dahilan kung bakit sila natalo. Open nga si J-Dub na may 16 points sa fourth quarter, subalit instead na ipasa niya ay nag-decide siya na mag-reset at mag-take ng bad shot. At ganito din nga mga kaibigan ang nangyari sa supposed to be game-winning shot mga kaibigan sa final possession ng fourth quarter. Ang OKC ay nalalagay sa must-win situation ngayon dahil sino ba naman ang gustong malagay sa sitwasyon kung saan ikaw ay down 3-1, at sa team na ito ng Denver Nuggets ay mukhang kailangan nga nila itong layuan. Kapag pumasok na ang last 5 minutes at nananatiling dikit ng game na ito, tila ba mas may kumpiyansa nga ang Denver Nuggets buhat na din ng kanilang championship experience. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?